Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon sa kapwa ko Nation Transformers. Nakasama ko ngayon sa ating live. At sa lahat po ng mga nanonood ng ating live stream, magandang hapon po sa ating lahat. Bilang isang Kristiyano, tayo ay tinuturuan na wag lang magpakampante, ngunit maging mapagmasidin sa ating paligid. Alam natin na ang kaaway ay handang gumamit ng kaparaanan upang tayo ay bulagin para mahatak sa kanyang panib. Ngunit, mabuti ang Panginoon dahil siya ay nagsisilbing ilaw para makita pa rin natin ang daang tatahakin patungo sa Kanya. Ngayon, sama-sama po nating tunghayan at alamin ang mga bagay na ito. Buksan ang ating isipan, puso at pandinig sa salita ng Diyos. Para simulan ang hapong ito, ang gawain sa hapong ito, tinatawagan ko po si Jong Tadeo para po sa ating panimulang panalangin. Okay po, halina po at ipikit po natin ang ating mata. Sabay-sabay po tayong manalangin sa ating pag-umpisa po ng ating gawain. Panginoon ng langit at lupa, Diyos na daila, Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataong ito na kami ay muli mo na naman po binigyan ng chance sa Panginoon sa buhay namin ito. Salamat po Lord God dahil binigyan mo rin po kami ng pagkakataon upang maidaos uli ang iyong gawain ito. Panginoon, dalangin po namin Panginoon na naway ibaba mo po ang iyong presensya Panginoon sa amin upang maramdaman po namin ang iyong gabay po sa amin. At ibaba mo po ang iyong banal na espiritu upang maunawaan po namin ang mga message ngayon, Panginoon, sharing po ngayon at maisabuhay po namin, Panginoon. At dinedeklara na po namin tagumpay na po ang gawain ito sa tayong pangalan po ni Jesus. Amen and amen and amen. Namnamin po natin ang presensya ng Panginoon dahil siya po ay nasa ating kalagitnaan ngayon. Buong puso po nating ialay at purihin siya sa kanyang kabutihan.
Salamat sa Panginoon. Inaanyayahan ko po ang mga kasama ko sa hapong ito bilang mga ginamit ng Panginoon para masagot ang mga katanungan sa ating isipan sa usaping Be Watchful. 1 Peter 5:8 says, "Be sober-minded, be watchful. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour." Sa mga tulad nating Christian, ano ang ibig sabihin ng mga salitang watchful? What are the things that we need to be watchful about? Thank you doon sa una nating tanong So yung pag-uusapan natin sa hapong ito ay mayroong kinalaman doon sa pagiging watchful natin bilang isang mananampalataya ng ating Diyos. At yung ating pinaka main text ay makikita natin sa 1 Peter chapter 5 verse 8. So sabi ng ating kapatid kanina, ano nga ba yung ibig sabihin sa atin ng mga salitang be watchful bilang isang mananampalataya ng Diyos? Para mas maging malinaw sa atin yung pakahulugan ng mga salitang ito, hayaan ninyo na ito ay atin pong pag-usapan sa original na salin po nito. Well, ang pinakamalapit na translation ay yung tinatawag nating King James Version. At sabi ko nga, mas maganda na pag-usapan natin ito doon sa kanyang original translation. Yung mga salitang be watchful, kasi sa New King James ang ginamit na salita ay be watchful. Sa King James Version, ang ginamit na salita ay be vigilant. Pero kapag tinignan natin ito sa original translation, which is sa Greek, ang salitang vigilant sa Greek ay yung tinatawag na Gregorio. Pag sinabi natin Gregorio, ito po ay verb. Ito yung kanyang gamit sa Biblia, no? Verb. Doon mismo sa talata na ating pinag-uusapan sa 1 Peter chapter 5 verse 8, ang kanyang gamit ay verb. Nang ibig sabihin ng Gregorio ay to be awake or to watch. So, literally speaking, kapag sinabi nating be watchful o kaya be vigilant, it means stay awake. Pero kapag ang atin naman pong kukunin ay yung kanyang figurative meaning, ito po ay nangangahulugang be responsible. So sa atin bilang isang mananampalataya ng Diyos, paano ba natin i-define o ano ba yung ibig sabihin ng mga salitang be watchful at be vigilant? Ano ba yung ibig pakahulugan nito sa atin bilang isang mananampalataya ng Diyos? So para sagutin yung tanong kanina, pag sinabing be watchful, ang ibig sabihin nito is to be responsible in our actions by giving strict attention to the truth. So sa pamagitan ng pagiging responsable natin, pagiging responsable sa isip, pagiging responsable sa ating mga sinasabi, at pagiging responsable sa mga ginagawa natin, magagawa po natin yung sinasabi ng 1 Peter chapter 5 verse 8 na maging watchful. Pero mamaya, papalawigin pa po yan kung paano natin magagawa yung tinatawag nating be watchful. So this time, hayaan ninyo na isa-isahin ko naman po sa inyo kung ano nga ba yung mga bagay o saan nga ba tayo dapat na maging watchful. Yung pangalawang tanong, what are the things we need to be watchful about? The first thing, makikita natin iyan doon sa Genesis chapter 4 verse 7. Kung kayo ay merong Biblia, sundan ninyo ako, no? Genesis chapter 4 verse 7, ganito yung sabi, kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman ang kasalanan ay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lapain ka. Nais nitong pagharian ka, kaya kailangang mapaglabanan mo ito. Sa Genesis chapter 4 verse 7, makikita ninyo na ginagawang persona yung salitang kasalanan. At ang layunin ng kasalanan na ito, ang sabi dito ay ito ay naghahanap ng pagkakataon para ikaw ay lapain. Kinakailangang mapagtagumpayan mo ito. So, sa atin bilang isang mananampalataya ni Kristo, kinakailangan nating maging watchful doon sa mga kasalanan na iyon. Dapat aware tayo. Pag sinabing kasalanan in a narrow sense, ito yung mga hindi nating ginawa na tama. Halimbawa, alam natin na kalooban ng Diyos
na tayo ay tumulong pero hindi natin ginawa, tayo ay nagkakasala. Ano mang bagay na labag sa kalooban ng Diyos, ito po ay kasalanan. Mag-isip tayo ng mga bagay na labag sa kalooban ng Diyos, kasalanan ito. Magsalita tayo ng mga bagay na labag sa kalooban ng Diyos, kasalanan ito. Gumawa tayo ng mga bagay na labag sa kalooban o sa salita ng Diyos, kasalanan po ang tawag doon. So, yun yung unang bagay na kinakailangan nating maging watchful. Kinakailangan natin maging watchful sa mga kasalanan. Pangalawa, doon mismo sa talata na atin pong binasa kanina sa 1 Peter chapter 5 verse 7. Sabi sa 1 Peter 5:7, 5:8 pala. 1 Peter 5:8, sabi dito, maging handa kayo at magbantay. Ang diablo, ang kaaway ninyo, ay parang leong umaatungal at aali-aligid na naghahanap ng masisila. Pangalawang bagay na kinakailangan nating maging watchful ay si Satanas. So, kinakailangan nating maging watchful kay Satan. Bakit? Ang isang matalinong manlalaro, never niyang mamaliitin yung kanyang kalaban. Alam natin na kalaban ng Diyos si Satanas at kalaban ng bawat anak ng Diyos si Satanas. Huwag nating sabihin na kasama ko naman yung Diyos, Christian naman ako, hindi na ako madadaya ni Satanas. Tandaan ninyo, merong ilang mga instances sa Biblia, mismo mga lagad na ng Panginoon, mga nagsisunod na sa Diyos, may mga pagkakataon na minsay nalaglag sila doon sa patibong ng kaaway. So, tayo bilang isang mananampalataya ng Diyos, huwag nating mamaliitin yung kayang gawin ni Satanas. Hindi ko ibig sabihin na matakot tayo sa kanya. Hindi ko ibig sabihin na umiwas tayo dahil makapangyarihan siya kaysa atin. Hindi ko. Ang ibig ko pong sabihin, huwag nating maliitin yung mga bagay na ginagawa niya. Huwag nating laging isipin na hindi ako malalagay sa alanganin, hindi ako mabibitag ni Satanas, na masyado na lang tayong magpapaisi-isi sa buhay, hindi na tayo masyado papakalapit sa Diyos kasi akala natin okay na tayo, okay na sumampalataya sa Diyos. Hindi po ganoon. So, basically, dito sa dalawang una kong binanggit, yung what are the things we need to be watchful about, una yung kasalanan, pangalawa si Satan, iisa yung goal ng dalawang ito. Ang goal ng kasalanan at ang goal ni Satan ay controlling ka. Kung doon sa Genesis 4:7, nasabi doon, ito ay laging nag-aabang upang lapain ka at pagharian ka. Then doon naman sa 1 Peter chapter 5 verse 7, verse 8, ganoon din po yung thought ng mga salita. Sabi doon, ang diablo, ang kaaway ninyo, ay parang liyong umatungal at aligid, naghahanap ng masisila. Kapag ikaw ay nasila na nila, ikaw ay nakuha na nila, at ikaw ay nakontrol na nila, ang layunin ng pagkontrol na ito ay gawin yung binabanggit ng John chapter 10 verse 10. Ano ba yung sinasabi ng John chapter 10 verse 10? Basahin ko po sa inyo. Sabi ng John chapter 10 verse 10, sabi dito, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. So yung layunin kung bakit si Satanas ay masipag sa pagkilos, ang layunin kung bakit si Satanas ang palagi niyang ginagawa, araw-gabi siyang gustong manira ng buhay ng mga mananampalataya, is sapagkat para maganap itong John 10:10. Wala siyang ibang ginagawa kundi magnakaw, manira, at pumatay. So kapag ikaw ay controlled na ng kasalanan, kapag ang isang mananampalataya ay kontrolado na ng kasalanan, kapag ang isang mananampalataya ay kontrolado ni Satanas, siya ay napagnanakawan nito. Sa paanong paraan siya napagnanakawan? Sa simula pa lamang meron tayong tinanggap na authority mula doon sa ating Diyos. Kung babalikan natin sa Book of Genesis, sila Eva at Adan ay tumanggap ng authority na mamahala sa mundong ito. Yun yung tinanggap nila doon sa Diyos. Ngayon dahil doon sa pagkakasala, nagkaroon tayo ng fallen state. Dahil dito, yung authority na ibinigay ng Diyos ay nakuha ni Satanas. Kaya nga sabi ng Biblia, if I'm not mistaken, sa aklat ng Korinto, sabi doon, si Satan ay God of this world. So, napagnanakawan tayo sa pamamagitan ng authority na iyon, nawala yung authority sa atin. Pangalawa, kapag ikaw ay paghaharian o nakokontrol ng kasalanan, nakokontrol ka ni Satanas,
Ang nangyayari dito, unti-unti kanyang pinapatay. In terms naman ito spiritually, 'di ba? Ang sabi ng Roma 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kapag tayo ay namumuhay sa pagkakasala, unti-unti nitong pinapatay yung ating relasyon sa ating Panginoon. Unti-unti nitong pinapatay yung pag-ibig na dapat sana'y ibuhos natin sa ating Diyos. At pangatlo, kapag tayo naman po ay napaghaharian ng kasalanan, napaghaharian tayo ni Satanas, ang nangyayari, nasisira tayo. Kapag tayo po ay nasisira, iba-iba kasing aspeto itong pagkasira. Ang unang sinisira talaga nito, yung ating pong spiritual na estado. Sa harapan ng ating Diyos, nasisira yung ating relasyon sa Kanya. Kaya minsan, mag-pray tayo, Lord, humihingi ako ng ganito, ganyan mga bagay, pero hindi natin makamtan, hindi natin maranasan yung presensya ng Diyos. Feeling natin, iniwanan na tayo ng Panginoon. So nalalayo tayo doon sa Kanyang presensya. Kapag hindi na tayo okay spiritually, kung ano-ano na yung mga bagay na pumapasok sa ating isipan, nawawala na sa atin yung kapayapaan, nagiging magulo na yung ating pag-iisip. Kapag hindi na tayo okay spiritually, nadama yung ating isipan, bumababa sa ating puso, yung emosyon natin hindi na nagiging panatag. Ang nangyayari, nakakapag-desisyon tayo ng mga bagay na hindi naman akma sa kung ano yung sinasabi ng Diyos sa atin. Ibig sabihin, hindi natin nasusunod yung kalooban ng Panginoon. At sa huli, yung ating mga pinagawa, ito ngayon yung magiging dahilan ng ating unti-unting pagkasira. So, nakikita po ninyo, dahil sa hindi pagiging watchful ng isang mananampalataya, ang dami pala nitong pwedeng maging epekto sa atin, no? Pero hindi ko muna iyan itatouch, may mga sasagot niyan mamaya. So, yung pangatlong bagay, yung pangatlong sagot doon sa what are the things we need to be watchful about. Una, di ba, yung kasalanan. Pangalawa, Satan. Then pangatlo, tinatawag ko itong special offers. Sa Matthew chapter 4, verse 8 to 9. Sabi ng Matthew, chapter 4, verses 8 to 9. Sabi dito, pagkatapos, dinala naman siya ng diablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig at ang kapangyarihan ng mga ito. Sinabi ng diablo sa kanya, ibibigay ko sa iyo ang lahat kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Alam natin yung kwento na si Jesus ay tinetempt ni Satanas. Ang sabi ni Satanas, tignan mo yung mga paligid na iyan, tignan mo yung mga bagay na iyan, kaya ko yung ibigay sa iyo, sambahin mo lamang ako. Sa mundong ito na atin pong kinabibilangan, sa mundong ito na atin pong ginagalawan, maraming kaparaanan si Satanas para tayo ay i-distract. Maraming kaparaanan si Satanas para tayo ay guluhin, mawala yung ating focus sa Diyos, tanggalin yung ating passion sa ministry, tanggalin yung passion natin sa pananalangin. Napakaraming kaparaanan at isa sa kaparaanan iyan yung pagbigay ng special offer. Ano ba yung mangyayari kapag ang tao ay nahulog sa special offer na ibinibigay nito ni Satanas? Ang mangyayari po, magkakamali siya ng pahalagahan. Doon sa Matthew chapter 6, verse 21, sabi ng talata, sapagkat kung saan naroroon ang inyong kayamanan, naroroon din ng inyong puso. Kapag pinapahalagahan natin masyado yung pera sa mundong ito, hindi natin, sabi ng Matthew chapter 6, verse 24, hindi tayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Anumang bagay na pinapahalagahan mo, ito ay nagsisilbing kayamanan mo. Kaya kung mahalaga sa iyo yung mga kaibigan mo at nakakahigit na iyan sa Diyos, ibig sabihin, yan ay nagiging kayamanan mo. Kapag masyado mo nang pinapahalagahan yung trabaho na nawawalan ka na ng panahon sa Diyos, nawawalan ka na ng focus sa Panginoon, yan yung nagiging kayamanan mo. Kapag masyado na nating pinapahalagahan yung mga bagay sa ating paligid na ultimo, wala na tayong maibigay na panahon sa ating Panginoon, hindi na tayo nakakapanalangin ng husto, nakakalimutan na natin yung Diyos, yan yung nagsisilbing kayamanan mo. Inuulit ko, anumang pinapahalagahan mo ngayon, iyan yung kayamanan mo. Kaya kung pinapahalagahan mo ang Diyos sa pagkakataong ito, ang kayamanan mo ay ang Diyos. Balikan ko, sinasabi ko, kapag ang tao ay nahulog doon sa tinatawag nating special offer, ang mangyayari,
magkakamali siya ng pahalagahan. Mawawala siya sa kanyang maayos na paraan ng pag-iisip. Ibig kong sabihin, magkakamali po siya ng mga ipaprioritize na mga bagay. At dahil dito, ano yung mangyayari doon sa Marcos chapter 4 verse 19, ito yung magiging resulta kapag yung tao ay nagkamali ng pinahalagahan sa buhay. Sa Marcos chapter 4 verse 19, sa pinatalata, ngunit dahil sa alalahanin sa buhay na ito, pagkasilaw sa salapi, o kaya pagkahumaling sa ibang mga bagay, ang mensahe ay nawalan na ng puwang sa kanilang puso, kaya't hindi ito nakapamunga. Ulitin ko po ngunit dahil sa alalahanin sa buhay, sasabi natin kanina kapag yung tao ay deceived na, kapag yung tao ay nahulog doon sa special offer, nawawala na yan sa tamang paraan ng pag-iisip. O kahit doon pa lang sa una kapag ikaw ay controlled na ng kasalanan, controlled ka ni Satanas, hindi ka makapag-isip ng maayos. Kaya sabi dito, ngunit dahil sa alalahanin sa buhay, ang dami mong inaalala, paano si ganito, paano yung ganito ko, ang dami nating mga iniisip. Sumunod, sabi dito, pagkasilaw sa salapi, yung kayamanan, yung sinasabi ko kanina, dahil sa hindi tayo makapag-isip ng maayos, nagkakamali tayo ng pagpaprioritize sa mga bagay-bagay, mali tayo ng pinapahalagahan, yung iba pinapahalagahan yung kayamanan kaysa yung Diyos. So, sisiraan sila. Then yung pangatlo, pagkahumaling sa ibang mga bagay, same din. Dahil nga hindi na makapag-focus sa ating Panginoon, ang gulo-gulo na ng kanyang isipan, hindi na niya alam kung ano yung kanyang pahalagahan, nagkakamali na siya sa mga desisyon na kanyang ginagawa. Ano yung resulta? Ang mensahe o ang salita ng Diyos ay nawalan na ng puwang sa kanilang puso, kaya't hindi ito nakapamunga. Yung kalooban ng Diyos sa lahat ng tao na mamunga bilang isang mananampalataya, mamunga sa pag-ibig, mamunga sa mabubuting gawa, hindi na ito na isa sa katuparan ng taong hindi nagiging watchful sa tatlong bagay na ito, yung sin, Satan, and special offer. Kaya mahalaga na maintindihan natin ano ba yung ibig sabihin ng salitang be watchful. Ito yung ibig sabihin ng be watchful. To be watchful means to be responsible in our actions by giving strict attention to the truth. Yan lamang po. Salamat sa salita ng Panginoon. Ngayon natutunan natin na kinakailangan pala talaga na hindi lamang tayo yung mga pakampanteng Kristiyano. Dahil tulad nga ng sinabi ko kanina, maraming bagay na ginagawa or pagpaplano na ginagawa yung kaaway sa atin. Salamat doon sa bagong kaalaman na natutunan natin na ang pagiging be watchful pala, ito ay ang pagiging be responsible sa mga bagay at ang makita pa natin lalo yung tatlong bagay na itinuro sa atin ng Panginoon ngayon, yung maging watchful sa kasalanan, sa kaaway at sa mga special offers na ginagawa sa atin. Sa susunod na katanungan is, why do we need to be watchful? Bakit ba natin kailangan maging watchful? Iyan, salamat po doon sa mga naunan na po natin na nasagot na mga katanungan. Actually, tama yun lahat ng mga nabanggit kanina. So, sasagutin naman natin kung bakit ba natin kailangan na maging watchful. Nasagot na po natin kung ano yung kahulugan ng mga salitang ito. At nasagot na din po natin kung ano yung mga bagay na kailangan nating i-watch out. Ngayon, one of the most important things to answer, or questions to answer today is this question: why do we need to be watchful? Bakit nga ba kailangan po natin maging watchful? Basahin ko lamang sa Magandang Balita Biblia na salin yung atin pong verse sa 1 Peter chapter 5 verse 8. Sabi dito, humanda kayo at magbantay.
Ang dyablo na kaaway ninyo ay parang leyong umaatungal at umaaligi. So bakit ba kailangan nating maging watchful? Actually, nasabi na rin siya kanina habang nagpapaliwanag yung kapatid natin. Pero, kailangan nating tandaan, why do we need to be watchful? We have an enemy. Meron tayong kaaway. Nakabantay din siya at watchful din siya sa atin. Kung hindi natin aware, kung hindi tayo mas magiging maingat at hindi tayo magbabantay, edi talagang madadali tayo. Dahil meron tayong kaaway. Ano ba yung ginagawa ng kaaway natin? Nasabi na rin ito kanina sa John chapter 10 verse 10. He steals, he kills, and he destroys. So ibig sabihin, wala siyang magandang naisin para sa atin. Wala siyang magandang naisin para sa mga tao, lalo na dito sa mga tao na tinatawag natin na sumusunod sa Diyos. Ang gusto niya, nakawin tayo sa Diyos, nakawin yung mga bagay na meron tayo, na maaring ang salita ng Diyos, maaring yung ating kagalakan, yung peace natin, maaring yung truth at marami pang iba. Kaya sobrang halaga na matuto rin tayong maging extra watchful. Why? First, for us not to be deceived. Para hindi tayo madaya. Ano ba yung salitang pandaraya? Ito ang pinakamabisang paraan ni Satanas upang ihiwalay yung tao sa Diyos. So yung word na deception, ito yung paraan, mabisang paraan ng kaaway natin, no? Na hiwalay yung tao sa Diyos. Kasi dito siya palihim na umaatake, na parang tama yung ginagawa niya pero hindi. So ano yung tanda na kapag ang tao ay nagdaya na ni Satanas? Ano ba yung pinakatanda? Simple lang. Kaya na niyang pagbaliktarin ang tama at yung mali. Anong ibig kong sabihin? Kapag yung tao ay naniwala siya na yung isang bagay na mali ay tama. At o kaya siya ay naniwala na isang bagay na tama ay ginagawa niya ng mali. So ibig sabihin, tinitwist na niya yung truth. Nagkakaroon na ng twist doon sa katotohanan. Mga kapatid, ang pinakasukatan lamang po ng katotohanan o yung truth ay ang salita ng Diyos. Wala na pong iba. Salita ng Diyos, yung Panginoong Jesus at yung banal na Espiritu. Mahirap na mapunta tayo doon sa state na natutunan na natin yung salita ng Diyos at yung truth noon, tapos ngayon kinakaya na nating gawan ng reason para lang ma-justify natin yung mali nating ginagawa. At yung mas nakakatakot dito ay yung gagamitin din natin mismo yung Word of God to twist the truth para itama yung maling ito. Because of our own interpretation of the Word of God, tsaka without the guidance of the Holy Spirit. So, unang-una, bakit kailangan nating maging watchful, maging responsible sa mga sinasabi, iniisip, lahat ng bagay for us not to be deceived. Kasi, kung hindi natin ito magagawa, edi magtatagumpay yung kaaway, ihiwalay tayo doon sa Diyos. Kasi nga, katulad ng sinabi ko kanina, ang pandaraya, ito yung pinakamabisang paraan ng kaaway para hiwalay tayo sa Diyos. Kasi, maaring unti-unti niya itong gagawin sa atin. Tapos, hanggang sa magkaroon na talaga tayo ng pleasure na gawin yung mali. At hindi na natin kaya na iwanan pa ito. So for example na lang, halimbawa, itong simple example lang ito. Sabi ng kaibigan mo, "Uy, attend ka naman sa gawain." Sabi na, miss ka na namin, miss ka na rin ng Lord. Tapos ang sagot mo, kasi, busy pa ako. Nagpe-pray naman ako gabi-gabi, sapat na siguro iyon. Sabi niya, wala namang masama na mag-pray ka on your own. Pero ang totoong nagpe-pray, mayroon niyang dapat na conviction o umattend din sa mga fellowship. Kasi nga, sabi ng salita ng Diyos, huwag nating kaligtaan yung nadumalo sa mga pagtitipon gaya ng ginagawa
So, unang dahilan kung bakit kailangan natin maging watchful. Sabi ng Lord, huwag tayong padaya kay Satanas. Kasi nga, ang gusto lang palagi ng kaaway, magnakaw, pumatay, at manira. Ngayon, ang kailangan natin gawin para maiwasan natin ang mga bagay na ito, kailangan po natin maging watchful. Sobrang halaga ng salitang be watchful, lalo na na meron tayo mga bagay na lumilitaw na mga uso. Tandaan natin na hindi lahat ng uso ay tama. Hindi porket maraming gumagawa, tama na. Kaya dapat ang dami natin kailangan ang dami natin kailangang bantayan. Kaya isa sa mga kahalagahan ng pagiging watchful natin ay upang hindi tayo madaya. For us not to be deceived. At pangalawa, dalawa lang yung nilagay ko rin dito. Pangalawa, para hindi tayo madaig ng tukso. For us not to be overcome by temptation. Sabi sa Matthew 26, chapter 41, sabi doon, sa ibang salin ng magbantay kayo at manalangin. Sabi ni Jesus, magbantay kayo at manalangin upang hindi tayo madaig ng tukso. Sabi nung iba, mayroon itong kanta, if I'm not mistaken, sabi doon, o tukso, layuan mo ako, sabi doon sa kanta. Ang totoo, hindi kailanman lalayo ang tukso sa atin. Ang tukso ay palagi lang nandyan. Kahit saan natin ibaling yung ating mga paningin, maraming dahilan, maraming ipapakita yung mundo, yung kaaway, na dahilan para magkasala tayo. No? Kahit saan ka titingin Actually, kahit titingin ka kahit saan, maraming dahilan para magkasala. Maraming mga situations na ipapakita sa atin ng kaaway para magkasala tayo. Ngayon, at tayo ang may kailangan gawin kasi hindi naman lalayo ang tukso. Kailangan lang natin itong daigin. Sabi nga ni Jesus, kailangan natin itong daigin. Kailangan natin itong labanan. Kaya sa mga tuwid, napakahalaga na magbantay tayo upang ang tukso ay hindi talaga tayo madaig. So, yun lang, dalawang bagay na kailangan nating tandaan at pahalagahan. Kailangan nating isipin kasi halimbawa nalaman na natin ano ba yung kahulugan ng salitang be watchful? At ano ba yung dapat natin i-watch out? Pero kailangan natin din na ilagay sa ating mga isipan at sa ating mga puso ano yung dahilan bakit kailangan ko tong gawin. Kasi minsan kaya nawawala tayo doon sa purpose natin. Kasi hindi na natin alam bakit ba natin ito ginagawa. Sa simpleng mga bagay, bakit ba ako nagpe-pray? Bakit ba ako nagbabasa, nabubuling yung salita ng Diyos? Bakit ba ako umaattend sa fellowship? Ano ba yung dahilan? Kaya, same as this topic, ano yung dahilan? Bakit natin kailangan maging watchful? Tandaan natin, meron tayong kaaway. At kailangan natin itong daigin. Kaya kailangan natin magbantay upang hindi tayo madaig, upang hindi tayo madaya at hindi tayo madaig ng tukso. Yun lang. Maraming salamat dun, Jing. Totoo yun, no? Kailangan talagang maging watchful ng mga tao. Tunay din yan, no? Isa din sa mga nararanasan talaga natin is kayang-kaya ng kaaway gawing or pagandahin yung mga bagay na masama pala, na hindi pala maganda or labag pala sa kalooban ng Panginoon. Ngayon naman is how to be watchful. So, ayan. Actually, lahat naman tayo gusto natin na maging watchful sa mga pinagagawa natin sa buhay na binigay sa atin ng Lord, 'di ba? Pero kung titingnan natin, alam natin na gusto natin pero hindi natin alam kung paano. Actually, sa Bible, maraming sinabi na kung paano tayo magiging watchful sa mga ginagawa natin at paano tayo hindi madideceive. Pero dito sa ating segment ay ginawa kong 4 points lang para siksik talaga at talagang kapupulutan talaga ng aral ngayong araw na to. So, sisimulan natin na unawain paano ba maging watchful. Syempre, para maging watchful, dapat maging responsable tayo sa mga pinagagawa natin. And part nun is yung syempre, maisip natin at gawin natin na
na responsible tayo. Paano tayo paloob at saka paano tayo palabas. Doon magsa-start yung ano natin, pagiging watchful natin. So simulan natin sa paloob, no. So sabi sa 1 Corinthians chapter 15 verse 33, do not be misled. Bad company corrupts good character. So alam nyo guys, applicable yan na applicable kahit saan eh. Parang ano lang yan. Kung ikaw gusto mong yumaman, syempre dikit ka dun sa mga nagsusumikap sa buhay, hindi yung tatamad-tamad lang. Dun mo makikita na kung sino yung sinasamahan mo, dun yung ano eh, yun yung magdadala sa'yo sa kabutihan eh. Kung gusto mong mapabuti, sumama ka dun sa nakakabuti. Kasi aminin natin, kahit sabihin nating watchful tayo, kahit sabihin nating vigilant tayo dun sa behavior natin, hindi natin alam, may mga na-overlook tayo na yung kapwa nating mabuti is sila lang yung nakakakita kung ano yung mali sa mga ginagawa natin. And sila yung magmo-monitor kung, oh, Jimuel, Jinky, Honey, alam mo ba na yung ginagawa mo ay hindi na nakakabuti. Silang mga kaibigan mo na tama ang magtutuwid sa'yo at magdadala sa'yo sa pagiging watchful mo na mas effective, hindi lang yung ikaw lang mag-isa. Kaya nga tayo binigyan ng mga cell group, binigyan tayo ng mga kaibigan na magtuturo sa atin kung ano yung tama. So first point natin is watch out that we are not deceived. Sabi sa Matthew 24 verse 4 to 5, sabi dito, and Jesus answered them, see that no one leads you astray, for many will come in my name, saying I am the Christ, and they will lead many astray. So actually maraming ganyan eh, no? Hindi naman sa kino-condemn natin sila, pero yung behavior kasi. Kunwari, sabihin nating merong nag-i-invite sa'yo sa church, pero hindi naman pala for the reason of knowing God. Kunwari, kaibigan mo, ikaw babae, tapos yung kaibigan mo lalaki. Yun pala dinala ka sa church para sa maling rason. Mali yung ganon. Dapat iwas tayo sa mga ganon kasi alam naman natin na hindi naman magandang idudulot nun eh. Sa iba tayo dadalhin nun, which is hindi maganda, and maiiwasan natin yun kapag sinimulan natin na maging vigilant sa kung sino yung mga sinasamahan natin. Kaya dito, we must watch out that we are not deceived, and syempre hindi tayo sumasama sa mga may mga bad influence sa atin. Ayan. So second point is yung watch out for false teachers and false prophet. Sabi sa Mark 12 verse 38 to 40. Mark verse 12 nalito tuloy. Mark 12 38 to 40. Sabi dito is, and in his teaching he said, beware of the scribes who like to walk around in long robes and like greetings in the marketplaces and have the best seats in the synagogues and the places of honor at feast, who devour widow houses and for a pretense make long prayers. They will receive the greater condemnation. And sabi rin sa Matthew chapter 7 verse 15 to 16, beware of false prophets who come to you in sheep's clothing, but inwardly are ravenous wolves. You will recognize them. So yun yung focus tayo dun sa dulo, you will recognize them. Actually, kahit sabihin dyan na you will recognize them, since nagdi-deceive nga sila, kung makikita nyo, nakasulat dito na pupunta sa harapan mo na in sheep's clothing but inwardly ravenous wolves. Ang hirap nun. Kaya kailangan talaga pinagpe-pray natin sa Lord na bigyan tayo ng discernment na malay mo yung kasama mo pala is hindi naman pala magandang influence, pero at first ganyan lang pala yung pinalalabas sa'yo, pero once na nakuha niya na yung loob mo is maya pala is kahit ano pala pagawin sa'yo, and ikaw naman hindi ka naman aware kasi syempre nagbigay ka na ng tiwala kaso dinala ka naman sa maling lugar, which is dapat iwasan natin yon. Doon pa lang sa start na yon, dapat sa mismong, kumbaga sa puno, 'di ba, hindi naman dapat yung branches yung pinuputol kung gusto mong mali. Yung weed na lang, yung ano nga ulit yung Tagalog term na nakalimutan ko yung pero sa weed syempre hindi naman pwede yung dulo hindi naman pwede yung sa taas lang yung huhugutin, dapat yung nandun sa ilalim, which is kung dun pa lang sa simula, isa tingin mong itong taong to is hindi ka naman talaga tuturuan ng maganda at hindi naman magbubunga sa'yo ng maganda, is ilayo mo na. Hindi yung magtatagal ka pa. Kasi kahit sabihin mong, oo, gusto ko lang magkaroon ng kaibigan, gusto ko lang ng magtuturo sa akin na nandyan palagi. Pagdating sa dulo, hindi maganda yung idudulot nun sa'yo. So ngayon naman,
paano naman pagpalabas? Paano tayo hindi makaka-deceive or sabihin natin magiging watchful tayo dun sa mga pinagagagawa natin palabas na nakakaapekto sa ating kapwa? Pangatlong point natin is watch the flock carefully if you have been called to be an overseer. Sabi sa Acts chapter 20 verse 28, pay careful attention to yourselves and to all the flock in which the Holy Spirit has made you overseers, the church of God with His own blood. Sabi din sa 1 Peter chapter 5 verse 2, shepherd the flock of God that is among you, exercising oversight, not under compulsion but willingly, as God would have you, not for shameful gain but eagerly, not domineering over those in your charge, but being examples to the flock. Kung makikita ninyo dito, pinapakita dito na bilang, ano nga ba yung overseer? Overseer is yung someone na tinake charge para mag-look dun sa mga kapwa niya. Or sabihin natin mga leaders, no? Dapat sa mga leaders is tinitingnan natin mabuti kung ano yung mga ginagawa ng mga inaalagaan nating disciple. Hindi naman sa bantayan natin sila 24/7, no? Pero maging vigilant tayo in a way na hindi siya nakakasakal. Kasi aminin natin, tulad nga ng sabi ko kanina, ang isang disciple hindi naman at all times tama yan eh. Hindi rin naman, kahit si leader din, hindi naman at all times tama yan. Pero kaya tayo binigyan ng mga kaibigan or binigyan tayo ng mga overseer sa atin is para i-monitor kung ano yung tama para sa atin. So next naman is yung last point ko, which is simply lang, watch your life and teaching closely. Sabi sa Galatians chapter 5 verse 15, keep a close watch on yourself and on the teaching. Persist in this, for by doing so you will save both yourself and your hearers. Actually nung una guys, to be honest, ang akala ko, ang basihan sa pagkakakilanlan ng tao is memorize niya yung Bible. Dati nafe-feel ko na parang intimidated ako kasi hindi ko memorize yung Bible cover to cover, hindi ko alam mo yun, hindi ko kayang i-explain lahat ng nasa Bible. Pero ang totoo pala, hindi ka pala i-measure in a way na memorize mo yung Bible. I-measure ka in a way na kung paano bubuhayin or isabuhay yung Bible. Kasi to be honest, yung Bible, kahit sabihin nating love letter ni God yan sa atin, yung letter o sabihin natin yung content, yes, yun yung letter sa atin. Pero yung physical Bible, guys, anytime pwedeng mawala yan, anytime pwedeng masunog yan. Pero pag nasunog ba yun? Nabasa mo man lang ba at nai-apply mo man lang ba sa buhay mo yung nakasulat doon? Kailangan i-apply natin yun. Kasi naalala ko kanina, sabi ng isa sa mga ka-cell group ko, tinitingnan din kung ano yung pag-uugali natin eh. Hindi lang kung ano yung tinuturo natin eh. Paano kung sabihin natin, ayan, niligtas tayo ni Lord sa mga kasalanan, tapos paglabas mo ng church, iba pala yung ginagawa mo. Yung mga disciple natin, hindi lang tawag dito, hindi lang nila tinitingnan kung ano yung turo mo. Tinitingnan din nila kung ano yung epekto ni Lord or ni Jesus Christ sa buhay mo. Kaya dapat maging watchful tayo sa kung ano yung ginagawa natin. Tulad nga ng sabi dito sa James chapter 1 verse 22, but don't just listen to God's word, you must do what it says, otherwise you are only fooling yourselves. Ulitin ko, yourselves plural yan. Ibig sabihin yan, hindi lang ikaw naapektuhan dito. Tulad nga rin sabi kanina, 'di ba? You will save both yourself and your hearers. Pag inayos mo yung sarili mo and naging watchful ka sa sarili mo, hindi ka makadeceive ng ibang tao. In fact, madadala mo pa sila in a better place. But you must not take credit of it. Kasi on the first place, kaya ka napadpad sa ganyan lagay na maganda yung ginawa mo and maganda yung nagagawa mo is nag-decide ka lang na pumunta dun sa magandang lugar na yun. But still, God brought you to it. So, yun lang yung points para paano maging watchful. So, ayan. Thank you. Maraming salamat. Sa gabing ito, marami tayong natutunan at napakahalagang bagay na matutunan ng isang Kristiyano or nating lahat, maging ang ating mga manonood ngayong gabi, na maging watchful tayo. Para tapusin ang gawain ngayong gabi, tayo din ay manalangin. For the government, Joven. For churches and unbelievers, Jinky.
for our prayer request, Jong, and for our prayer request and closing prayer, Jong. Sige po, tayo ay nalangin. Muli sa inyo po, Panginoong kabutihan at sa inyo pong biyaya na walang patid. Kami po ay dumudulog at lumalapit sa amin po, Panginoong pagdulog na ito. Amin po, Panginoong idinadalangin na bigyan po ninyo, Panginoon, ng karunungan o Diyos ang lahat ng nasa katungkulan, Panginoon, simula sa presidente, tungo, Panginoon, sa mga victims, Lord God. Lahat sila, Panginoon, na mayroon po, Panginoong kakayanan na mamuno, o Diyos. Sila, Panginoon, na pinagkalooban po ninyo, Panginoon, ng pagkakataon na mamahala, Panginoon. Bigyan mo nawa sila, Panginoon, karunungan upang sa gayon ay gawin nila, Panginoon, kung ano po, O Diyos, ang inyo pong kalooban. Ama, naniniwala po kami, O Diyos, na leadership matters, na kapag ang lingkod mo, Panginoon, na naluklok, O Diyos, ay mayroon kong banal na takot, tiyak, Panginoon, na pagpapalain ang bayan na kanila pong kinasasakupan. Hinihiling po namin na bigyan po niyo, Panginoon, ng banal na takot ang lahat ng nasa pamahalaan. O Diyos, sila, Panginoon, bigyan niyo po, Panginoon, ng lahat ng kanilang kakailanganin para po sa maayos, Panginoon, na pamamalakad. At hinihiling ko rin po na inyo po, Panginoong, ihayag lahat ng kanila po, Panginoong, mga personal na desires, Lord God, lahat po ng kanila po, Panginoong, makasariling hangarin, lahat po ng kanila po, Panginoon, sa mga layunin o Diyos, bayan, at pati na rin po, Panginoon, sa kaban ng bayan. Ito po, Panginoon, na inyo pong ihayag sapagkat wala po, Panginoong, nagtatago na hindi po malalantad. Lahat ng ito, Panginoon, ay papakita mo, Panginoon. Kaya kung nakikita po ninyo, Panginoon, na ang iyo po, Panginoong, paraan ng pamamahala ay hindi na po, Panginoon, nagaganap sa gobyerno, Lord, we are praying na ang correction, O Diyos, ay ibigay niyo po, Panginoong, ibigay upang sa gayon ito ay hindi na po, Panginoon, lumala. Nawawa magkaroon, Panginoon, ang Pilipinas, Panginoon, ng pamamahala na kagaya ng pamamahala mo, na kung ano, Panginoon, yung modelo na inyo pong ipinakita, kung ano yung disenyo na inyo po, Panginoon, itinuro, ito nawa, Panginoon, yung mag-exist, Panginoon, dito po, Panginoon, sa Philippine government. We are praying all this in the name of Jesus. Amen. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa anak o Diyos, gift of technology, Ama. Malaya kami, Panginoon, sa inyo. Kahit po, Panginoon, mahiwalay kami, Panginoon, by this times. And also, Lord, sabay-sabay po namin pinatulog sa inyo, Panginoon, yung mga priorities po, Diyos, na namin pong ipapanalangin, Panginoon, sa iyo. Ama, tulungan mo kami, Panginoon, na hayag, Panginoon, ang inyo po, Panginoon, kadakilaan, Panginoon, sa mga churches o Diyos, sa iba't iba po, Panginoon, lugar, Panginoon, ng Pilipinas at mga sa ibang bansa. Nalangin po namin, Panginoon, na ikaw ay patuloy, O Diyos, na gumawa ng paraan nang sa gayon, O Diyos, ay hindi po magiging, Panginoon, ang umpisaan mo na kahit po wala po, O Diyos, ng physical fellowship, Panginoon, at yung iba, Panginoon, na sa start na, O Diyos, na gawin, Panginoon, talaga yung physical fellowship, dalangin po namin na sila ay patuloy niyo pong ingatan, gawin, Panginoon, ng mga bagay, O Diyos, na mga safety protocols, Panginoon, at tulungan, Panginoon, na sila ay tulungan mo, Panginoon, na maidaos po ito, Panginoon, ng meron po, Panginoon, katagumpayan. Ikaw ang sumama, Panginoon, sa mga churches din, O Diyos, na hindi pa po, Panginoon, kayang magkaroon po ng physical fellowship. To the gift of technology, tulungan mo rin, Panginoon, na maabot, O Diyos, yung mga kapatiran ng bawat isa, Panginoon, sa pamamagitan, Panginoon, na katulad po, Panginoon, ng gawain po ito. Tulungan mo, O Diyos, yung mga leaders, Panginoon, ng bawat churches, yung mga lingkod po ninyo at yung mga tao, Panginoon, ang nananampalataya sa inyo na magkaisa, Panginoon, sa pagkakataon po ito, O Diyos. Magkaroon kami, Panginoon, ng unity, O
Diyos sa amin pong gagawin. Tulungan mo rin sa mga taong sila pa rin natin nangangailangan sa ikaw ay palagi lang po nandyan. Hayaan po nyo na makita nila, Panginoon, ang pagkilos mo. Hayaan po nyo, Panginoon, na sila ay palapit sa inyo. At tulungan mo rin, O Diyos, sa pamamagitan, Panginoon, ng efforts, O Diyos, ng mga tao, Panginoon, na magkaroon, O Diyos, ng online or live fellowship. Maabot, Panginoon, yung mga unbelievers. Yung mga taong ito ay magkaroon po ng conviction sa kanilang mga puso, sa inyo po mga salita. Magkaroon sila ng desire na hanapin ka, makilala ka pa, Panginoon, ng lubusan. At tulungan mo nga, Ama, na ikaw ay patuloy, O Diyos, na nahayag. Ama, I pray, Lord, na spiritually you will heal, Panginoon, all those people, Panginoon, na nangangailangan ng spiritual healing. Ikaw, Ama, lamang ang makakapagpagaling ng mga tao kong ito. Inalapit namin sa inyong lahat po ng bagay, Ama, sapagkat ikaw lamang po, Panginoon, ang meron po, O Diyos, na control, O Diyos, because you are omnipotent God. Sa iyong kapangyarihan, Panginoon, kaya mo, Panginoon, may pangyayari ang lahat po ng bagay. Lahat po ng ito, patuloy po na tinutulog po meron pong pananampalatay. At sa pangalan ng Panginoon Jesus, amo sa iyong lahat ng kapurihan, sa iyong lahat, Panginoon, ng karangalan sa pangalan ng Panginoon Jesus. Hello. Panginoon ng langit at lupa, Diyos na daila, Diyos na mahabagin, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito, Panginoon, na naidaos po namin ng iyong gawain, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mga sharing po namin sa oras na ito, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, na itinuro mo po sa amin, Panginoon, kung paano maging watchful po, Panginoon. Salamat po, Lord God. Lord, aking pong inilalapit sa iyo, Panginoon, ang mga prayer request po, Panginoon. Si Mr. Noel Horanio po, Panginoon. Lord God, Panginoon, na meron pong karamdaman, Panginoon, di po maganda ang kanyang karamdaman. Lord, nawa ay bigyan niyo po siya, Panginoon, ng healing po, Panginoon. Tulungan niyo po siya, Panginoon, na maging maganda po, Panginoon, ang kanyang pangangatawan, O Lord God. Ang kanyang nararamdaman, Panginoon. Kung ano man po, Panginoon, ang kanyang mga nararamdaman, Lord God, in the name of Jesus, Panginoon, alisin mo po ito, Panginoon. At nawa, Panginoon, umaasa po kami na magiging maayos po ang kanyang karamdaman, Panginoon. At si Louie Aray po, Panginoon, ang kanyang may karamdaman din po, Panginoon, na dinadanas ngayon, Panginoon. Nawa, O Lord God, dinedeklara ko po, Panginoon, dinedeklara po namin, Panginoon, ng kagalingan, Panginoon. Walang karapatan, Panginoon, ang anuman pong karamdaman, Panginoon, na alipinin ng mga katawan ng iyong mga anak, Panginoon, dahil ang kanilang mga katawan na iyong templo, Lord God. At Lord, nag-e-expect po kami ng great things sa iyo, Panginoon. Lord, salamat muli, Panginoon, sa buhay na kasiyasiyang ito, Panginoon, sa buhay na binibigyan mo po kami palagi ng isa pang chance, Panginoon. Salamat po, Lord God, sa protection mo po, Panginoon, sa virus, Panginoon. Dalangin po namin na magpatuloy po ito, Panginoon, at nawa, Panginoon, bumalik na po sa normal ang lahat, Panginoon. Lord God, ang mga panalangin ito ay umabot sa iyong luklukan, Panginoon, at dinedeklara na namin, Panginoon, na tagumpay na ang lahat. Binabalik po namin ang papuri, pasasalamat, pagluwalhati, pagdakila sa tanging pangalan mo po, aming Panginoong Jesus. Tanging pangalan mo po, aming Panginoong Jesus. Amen and amen and amen. Na yun,
Maraming salamat po sa nakasama natin ngayong gabi. Sa lahat po ng nanonood ng live stream, maraming salamat po. Muli po tayo magkita sa susunod na Sabado or Linggo po. Maraming salamat po sa inyong oras. Pagpalain po kayo ng siksik, liglig at umaapaw. Ito po muli si Hanilyn Horanyo, membro po ng Nation Transformers. Paalam. Bye-bye! Bye-bye. Bye!